Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Phu Quoc, Vietnam. And in this episode, mas ipaparamdam pa namin sa inyo yung local vibe, yung talagang Vietnamese na setup na talaga. Pupunta tayo sa isang night market and ikot-ikot na rin tayo sa area. Kamusta? Ay, grabe, ang sarap. Ang sarap! Hindi mo malalasahan. Kasi, guys, sorry ha, medyo takot kasi ako sa egg coffee kasi baka malasahan ko yung medyo lansa ng itlog. Panalo yung kay Enzo, ang sarap. Iba. Ay. Napapapikit ako. Masarap. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayaklok. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo na up to 5% discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Nakakasad. This is our last night here in Phu Quoc, Vietnam. And in this episode, eto na. I think we have found our place. Our place talaga. Kasi hanap kami ng hanap nung last time. Saan ba namin mafe-feel yung real Vietnamese na vibe? Kasi talagang kahit saan ka magpunta, merong something na touch pa din talaga ng European na naman. So eto na. May nakita na kami. Pupunta tayo ng Night Market. And then nandito tayo sa parang plaza. Nandito nakatambay din yung mga locals. Pero hindi naman, marami rin naman foreigners. Oh, marami rin foreigners na nakikita natin. And then, nung dumaan kasi kami rito last time, meron kaming mga nakita na mga boat na, sa tingin namin, parang ang ganda niyang tignan. So, bago tayo pumunta sa night market, kasi di ba dito, talagang very specific. Oh, as in literal night market, gabi lang talaga siya, guys. Yes, so dapat 6 o'clock. Hindi siya nagbubukas hanggat hindi 6 o'clock. So, 5 p.m. pa lang, ikot muna namin kayo. Dinadaanan to ng mga boats. Ayan. Tapos galing yan guys sa river. Kasi meron pa ritong mas maliliit pang river. Yun yung pupuntahan natin. Daanan lang natin saglit. Sayang, mukha sanang maganda yung sunset. Pero ang garang panahon dito, bigla na lang ding umuulan. Rainbow! Diba? And then, nandito yung assign nila. Ayan. Dito kayo mag-picture if ever. Meron dyan nakalagay na Phu Quoc. Siyempre nakapag-picture na tayo dyan, kaya lang against the light. And then, kaya namin nasabi na Vietnamese vibe na siya. Kasi nakakita na kami ng ganito yung mga coffee shop na usually nakikita lang natin sa Hanoi, Hoi An. Ayan, so dito meron din. So habang nagsa-sunset tayo, tinihintay nating magbukas yung night market, upo tayo dyan mamaya. Uupo lang. Magkape tayo dyan, hindi pa rin kami nakakapagkape sa labas, promise. Hindi pa pala tayo nakakapag-Vietnamese coffee. No? Baka kaya rin hinahanap din tayo ng Vietnamese vibe. Oo, kasi mga napupuntahan nga kasi namin, mga European. So, tara, lakad tayo. Punta lang tayo ng very light doon. Meron kasi doong market din. And then gano'n kasi mga vibe na hinahanap namin Actually dito ang dami ng mga bangka. And then meron doong mga coffee shop na merong view. Pero meron pa kaming nakita na mas maraming bangka. Doon tayo. Sana makapunta tayo, no? Ayan, ito. Very much Hanoi na yung vibe kapag kaganito. And of course, hihintayin natin yung night market kasi magpo-food trip tayo. Talagang susulitin natin yung last night natin dito sa Vietnam, sa Phu Quoc. Dumaan kasi tayo rito last time. Nung papunta naman tayo ng north part ng Phu Quoc. Ayan, ito. Ganito yung mga Vietnamese setup. Nakainan. Diyan masarap kumain. Makikigulo ka sa mga locals.
which is hindi pa namin na-experience. Meron kami nakakainan pero hindi pa ganun karami yung tao or locals na kumakain. Eto, part na rin to nung night market. Ayan o. Night market. Ang laki niya kasi talaga. Ay, pabukas na. Pwede na. Pero mamaya na tayo. Mas maganda yung gabi na talaga. Gusto muna namin makita yung mga bangka. Gandang-ganda kasi talaga ako kahapon. Kasi hindi naman pwedeng huminto sa pinakatulay. Ready na ba kayo? Talagang dinala namin kayo sa tulay para ipakita itong view na to. Ang weird ba namin? Ito yung view na gusto namin ipakita sa inyo. Look at this view! Grabe, gandang-ganda ako dito. Diba? Ito, nakaka-local vibe siya. Kasi yung mga nakaparadang bangka, as in mga yung ginagamit sa pangingisda. Ayan o. Diba ang iconic niyan? Grabe. Ito palang worth it na yung pagpunta namin dito sa night market. Ay, ganda. Ito na yun guys. Ito na yung view na sinasabi namin sa inyo. Ang ganda niya kasing tignan. Dito sa side na to, nandito yung night market. And then, tignan nyo. Meron ditong mga bundok. Tapos, dito naman sa side na to, ito naman yung pinaka-wet market. And then, meron ding mga local houses. Diyan sila nakatira sa tabing ilog. Pero, pakita ko lang sa inyo ng very light ha. Medyo malinis yung ilog nila. I mean, wala masyadong kalat. Walang mga basurang pa lutang-lutang. Ito na yung for us na iconic dito sa lugar na to malapit sa night market. Dito sa kabila meron din, pero dito mas kaunti na. Kasi kumbaga dito sila dumadaan kapag ka palaot sila. Ano ba yung palaot? Ayun na, mangingisda na sila. Mas kaunti, pero nandito yung sunset. Ang ganda rin ng sunset. Umamin kayo. It's 6 p.m. Nagsa-sunset na. Ayan, kota na tayo sa lugar na to. Talagang binalikan talaga namin. Kasi nung nakita talaga namin to, sabi ko, ay, ang ganda! Kasi hindi naman kami makahinto. So ngayon naman, habang hindi pa ganun kabuhay yung night market, kapi-kapi muna tayo. Hindi pa nga kami dito nakakapagkapi sa labas. So ngayon, i-experience na uli natin yung Vietnamese coffee. Bumalik tayo. Andito yung park. And then, tara. Nandito naman yung coffee shop. Ito Ayan, yung mga ganitong coffee shop, very much Vietnamese vibe. Dito tayo. Tatambay tayo sa labas. And then titignan lang natin yung mga taong padaan-daan. Ay, ganda Gusto namin yung ganitong setup. Diba? Guys, ito na yung order ni Enzo. Yung sa kanya ay egg coffee na cold, which is 107 pesos. Ganda ng design, no? Ayun yung binubudbud dito, di ba, coffee din. Coffee din siya. At ito naman yung sa akin. Yung sa akin naman, 75 pesos. Ito naman yung milk coffee or condensed milk coffee minsan ang tawag nila, or sweet coffee. Obvious na mahilig ako sa matamis. Ayan. Ang ganda rin tignan nun sa akin. Here's our coffee. Ito ang vibe. Pag sinabing Vietnamese coffee, dapat ganito yung vibe natin. Chill na chill lang. Bumukas na yung ilaw. Mas lalo nang gumanda yung ambience. Ito yung sa loob niya. Diba?
And then, dumidilim na rin. So maya-maya, pwede na tayong pumunta sa night market. Ayun o, very hoyan. May mga pa-lanterns. Guys, ito na yung coffee natin. Actually, yung pag-prepare pa lang ng coffee, art ni. Imagine 75 pesos lang to sa akin. Pero guys, nyo naman yung pinaka-toppings ng coffee ko. Grabe, ang thick niya. Uy, wait lang. Huwag mo ko unahan. Nakakapalo lang. O, tikiman time na tayo. Yung sa akin naman, napaka-ano lang naman ito. Common. Ayan. So, dapat siya inahalo. Kasi ang nangyayari, nasa ilalim kasi nito yung pinakagatas, tapos nasa ibabaw yung coffee. Ganun siya. Ano, kamusta? Tikman mo yung toppings, ang sarap. Grabe. Sige, Senso tikman mo. naman, kinakagad yung... Hindi, magugustuhan mo ito. Iba yung lasa tikman niya. ko na, ayan o. Nauna ko pa tuloy tikman yung kay Enzo. Kamusta? Ay, grabe, ang Ang sarap. sarap. Hindi mo malalasahan. Kasi, guys, sorry ha. Medyo takot kasi ako sa egg coffee. Kasi baka malasahan ko yung medyo lansa ng itlog. Panalo yung kay Enzo, Iba ang to, sarap. iba. At saka yung hagod talaga ng coffee nila. Ay, grabe, nagwaganon pa. Lumilihan. Lumilihan pa ako. Ito naman yung sa akin. Oh, yung sa akin, matamis. Pero yung tamis niya, ha, to be honest, hindi siya ganun katamis. Yung coffee talaga yung malalasahan mo, yung sapak ng coffee. Basta ganun lang, kapag nag-coffee kayo dito sa Vietnam, kailangan haluin nyo talagang mabuti. Kasi dapat mag-mix yung coffee at saka kung ano man yung flavor na nasa ilalim. So enjoy na lang muna natin yung coffee natin. Tapusin lang natin to. And ang advice talaga namin, wag na wag kayong uuwi ng Pilipinas kapag nandito kayo sa Vietnam ng... Hindi nagkakape. Yes! Yung kay Enzo masarap. Depende kasi talaga, no? Yung egg coffee ni Enzo masarap. Ayan! Cheers tayo. Cheers ulit! Ito yung na-miss ko dito sa Oo, Vietnam. ito din. Last night pa pala natin may experience. So after naman ito, pupunta na tayo ng night market. And it's 7 p.m. Dumating na ang itinakdang oras. Para makapasok na tayo dito sa Phu Quoc Night Market. Ayan. So usually, familiar tayo sa mga Thailand na night market. Pero sa Vietnam, madami din. Isa na dito sa Phu Quoc. Oh. Bilihan ng mga damit. Tapos yung mga damit nila, same lang din sa kung ano yung tinitinda sa Thailand. And mas mahal sa kanila. 250k, so meaning mga 500 plus. Seafoods! Ay, ang buhay ng night market dito, ang saya. Para ka nang nasa nasa aquarium. Oh, ang daming uri ng seafoods. Ay, ito ba yung abalone? Oh, ito pala yun. Na napagkamalan natin na oyster. Ang lalaki nitong hipon na to, oh. Actually, iba hindi na namin kilala. Tingnan nyo to, guys. So, ano to? Sorry na kaagad. Hindi ko talaga alam kung ano to. Ayan, oh. Yung ano niya, ano yung tawag niya? Shield ba? Para siyang pagong. Pero, parang alimango naman yung katawan niya. And then, ito, lobsters. Ang laki. At ito yung nakakaloka. Guys, sumami kayo, shark to. Baby shark. Oh. Grabe. Ito pa, merong tatampal. At buhay lahat yan, oh. Tapos meron pa ritong oyster. Ay, octopus pala to. Oh, nakadikit talaga siya.
Grabe. And then meron dito mga alimang. Dami nilang paninda. Oh, ang ganda tignan, di ba? Parang tayo sa Ocean Park, na aquarium. Nasanay kasi tayo sa Thailand eh. Di ba ganun yung night market? Dapat yung masaya. Ay, sa bagay. Kahit sa Japan pala, yung mga market, buhay na buhay din. Di ba? Yun yung masaya, yung ganun. Yung mas maraming tao, mas okay sa amin. Pero today is Saturday. Actually, konti pa to for Saturday. Baka maaga lang tayo, 7 p.m. Baka maaga. Excited kami. Grilled bread with salt and chili. Tara. Ay, ito. Mga seafoods. Hello. Seafoods. Sawadee-kap. Akala chay tayo. The dead man. Ay, lobster. Oh. 500k guys. Oh. 1,000 pesos plus. Ito yung tinuturo niya. Masarap daw to. Thank you. And then may potato. Halo siya. Food, and then merong mga pasalubong, may mga damit. Pero ayun nga, mas mahal nga dito. So kung pupunta kayo ng Vietnam at mauna kayo sa Thailand na kayo mamili ng damit. Free taste daw, beso. Sabi ka, oh, what's that? Ah, okay. Thank you. Mani. O, tingnan natin. Aroy. Aroy. Harap nga. Parang siyang peanut brittle guys ito. Matamis. Thank you. O, dito daw siya. Kinakausap niya kami ng chai. Thank you. O nga, sarap. May free taste din pala rito. Lakad nga tayo rito. Charot. Ito naman mga fruits. So halong-halo talaga siya. Wala siyang section na for example food lang or mga damit. And then fruits, wala siyang ganun. As in magkakasama siya sa isang area. O tapos bigla may laruan dito, tapos accessories. Barbecue. Meron ditong barbecue. Hello. Kaya na kasi mga walang price. Kapag kasi walang price, shokot kasi kami. Itong daming tao. Best free taste ulit. Ayaw nga. Maniwala ka sa akin. Yung same na, same siya yung mali. Okay. Pwesto nila. Best, sige na, sawadee ka, kuha ka ulit. Diyos ko naman, free taste yan eh. Ako naman titikim. Sawadee Cup lang tayo ng Sawadee Cup kasi akala naman nila Thai tayo. So, ang nire-represent namin ngayon, Thailand, hindi Philippines. Kaya okay lang. Huwag kayong mahiya for us. Puro kami free taste. Harap nga. Peanut brittle. Lakad pa nga tayo doon. Wala bang barbecue na free? Kainan ulit. So, alam nyo na, dito rin nagba-barbecue. Kaya yung mga damit na mabibili nyo, if ever, Amoy barbecue na din. amoy barbecue na din. Amoy usok. Magkakatapat lang. Okay, lakad pa tayo. Tignan natin kung saan tayo kakain. Ayan. Pero mura yung mangga nila, 31 kg. 30k 1 kg. So, 68 pesos. For 64. Mura na. Ang tinda rito, nakalagay, Thailand ice cream rolls. Thailand talaga. Oo nga. Halika. Ang laki niya pa. Meron pa siya dun sa loob. Akala namin maliit lang. Ay, meron na naman mga mani. Uy, best, tumantan na tayo. Nakakahiya na. Tara na. Thank you. Ayan. Mag-no na tayo. Nakakahiya. And then, ayan, may mga bilihan din dito na pasalubong. Tulad nito. Can opener. Can opener. Magkano? 50,000 daw. Oh, mahal din, ha? And then, ito pa. Ref magnet. 45. Mahal-mahal. Thank you. Tara. Munti ko nang sabihin, di ba kapag sa Pilipinas tayo, sinasabi natin kapag kamahal? Dat ko Salita nga pala nila yun. Ayan. Tara, lakad lang tayo. Restaurant. Tapos karamihan na nandito, seafood restaurant. Ito mga barbecue. Barbecue walang ulit. presyo kasi.
Walang presyuhan kasi. Bulungan ng presyo. Diyos mio. Baka mabigla tayo. Last night na namin, guys, wala na kami masyadong cash. Oo nga. Sa kape nga, binayad na namin Card. card. Buti yung tumatanggap sila ng card doon. Dito lang tayo sa isang diretso kasi merong mga part na patay, no? Kumbaga siguro hindi na naaabot. Hello! Aroy, ma! Ay, yes. O, tingnan mo. Kala talaga tayo. Yes. Carry lang. Naka, hanap pa tayo. Sana meron tayong makainan, nakakasya pa yung pera natin. Pera na lang namin in pesos, nasa 800 na lang. Yung mga nakikita naming presyuhan, grabe. 600 kagad yung isang order. Kapag ka seafood. So alam nyo na, huwag tayo mag-seafood. Ano naman to? Ay, ano din. Mga jewelry. Ayan, yung dito medyo tahimik na. Hello, thank you. Grabe, dami nagtitinda ng peanuts. Mabubusog ka rito. Hello, thank you. Thank you. Mabubusog ka pala rito sa peanuts kapag naglakad ka. Oh, ayan. Ito naman. Ay, may spa. May mga spa din dito. Nasa loob tayo niyan, ha? Ang laking restaurant naman ito. So, hanap tayo. Nakakasya lang yung budget natin. Huwag na nating ipili. Kaysa mag-withdraw pa tayo. Thank you. Ayan. Mukhang mararating na natin yung dulo. Pati pasalubong, mahal din dito. As compared syempre sa Thailand, ha. Galing kasi tayo ng Thailand kaya na i-compare natin. Sausage. Ito yung sausage na. Sausage. Ayan. So, ito na. Ito na yung pinaka-night market nila. Alam ko na gagawin natin. Katulad yung ginagawa natin minsan sa Hanoi. Lumalabas tayo sa pinaka-main event. Kasi diba sa Hanoi, meron doon. Ano tawag niyo yung Old Quarter? Old Quarter. O minsan kakain kami doon, pero dalawang beses lang. Tapos ang gagawin namin, lalabas kami ng Old Quarter. Alam niyo guys, mga 10 steps lang, paglabas nyo ng Old Quarter, mas mura na kaagad. Oo. Ganun siya. Kaya katulad nito, palabas na tayo. O dito ngayon tayo hanap ng makakainan. Parang hindi pa tayo rito nagba-barbecue, no? Hindi pa. O, parang gusto namin mag-barbecue. Ayan, lumabas ulit tayo. Dito tayo. Kung saan may usok, hanapin natin. At saka kung saan kumakain yung locals, kasi Oo, usually ayun, guys, tingnan nyo. dito sa Vietnam, kung saan kumakain yung locals, dun yung mura. Yes, ito, ganito. Ganitong setup yung gusto natin. Tapos, ayan ang umuusok. Alam mo na. Nahanap na natin ang Nahanap na usok. natin. Barbecue nga! Oh. Ito, oh. Oh, barbecue. Meron din silang banh mi. Kung gusto nyong ipalaman yung barbecue sa banh mi. And then meron din silang rice. Pakita namin sa inyo kung paano siya ginagawa. Diba? Rice muna. And then, ay, may nilalagay na gulay. Ano ito? Ayan, hindi na namin alam kung ano yung mga pinaglalagay, guys. Kasi yan yung barbecue. And then, merong tomatoes. Garnish na. Oo, may mga gulay. And then, merong sauce. Ayan, titikman na natin kaagad. Ano kaya to? Ay, parang ano to fish cake. Parang ganun. Oo, fish cake siya. And then, meron pa siyang kasamang egg. Tinuturo na tayo dito. Upo na tayo. So guys, sa halagang 96 pesos, eto na yung pagkain natin. Meron pa siya ritong egg. Meron siyang egg. And then, ito yung barbecue. Tapos, ang tingin ko, ito, fish cake siya. And then, merong sauce. Tapos, ito nga yung mga gulay-gulayan. Pakita lang namin sa inyo kung gaano kasulit. Yung 96 pesos. Ito yung gulay-gulayan niya. Meron ditong carrots. Tapos, meron ditong pepino. Ito, pansit ba to? Or papaya na ano? Ito, oh. Malalaman natin Malalaman natin pag tinikman. And then, may pasabaw.
Oh. Si Enzo, same na din yung in-order niya. So, tikman na natin kasi baka dumami yung tao. Mayroon pa tayo Oo, tikman na natin yung sabaw. Actually, tikman ko na naloka ko, kalaban ko. Ba't parang matamis yung sabaw nila? Matamis pero may kalaban kasi. Oo, matamis siya na merong lasang cilantro. Pero ano, merong pataba. May taba talaga. O, tikman na natin kasi ang gusto kong malaman kanina kung ano tong parang pansit. Ito, tikman natin. Parang atsara nga. Tama nga. Papaya. Papaya. And then, ito yung pinakaulam natin, yung barbecue. Kamusta? Masarap. Sarap din ng barbecue. Parang sa Thailand. Kasi sa Thailand, Diyos ko, 10 baht lang yung barbecue dun. Pang-ulam na talaga. Guys, ayun na sa Enzo, naiinip na. Kasi hindi naiintindihan na dalawa. Hindi namin na-explain na dalawang order. Kaya pala hintay kami ng hintay-wali. Ayan na, yung kay Enzo. Same na same din naman. Grabe yung servings niya, no? And then meron din pala siyang mga pork na ano, kumbaga parang yung hiwa-hiwa, oo. And then tikman mo yung ano, sausawan, bes. Masarap din silang gumawa ng sausawan actually. Sarap din. Oh. Parang din, same din, parang siyang Thai sauce. And then tignan nyo naman sa isang iglap na puno na tayo. Tapos yung kasama natin kumain, puro mga locals. One of the locals ulit tayo. Kaya lumabas lang kami ng ano, night market. Actually, marami kasi kumakain doon, puro mga, it's either Chinese or Koreans. Ganun. Oo. So dito tayo. Kung saan yung mga locals, mas mura. Ang maganda dito, ano, newly cooked talaga, newly cooked Yes. barbecue, yung kanin mainit, Yes. yung sabaw mainit din. Para na kami nagpo-promote ng ano, produkto. O, kain na muna tayo. Tara, tingnan natin, magano naman tayo. Ano tawag nito? Ice cream. Dahil nakatipid tayo, may pang ice cream tayo. Diba, ganun lang naman yun. O, bigla dumami, oh. Kanina walang tao, diba? O, pagbalik natin, ang dami na. Coconut. Oo, coconut ice cream. Guys, sumamin kayo para tong sa Coco Mama. O, dito 50 BND lang. 107. Ito naman, coconut sticky rice ice cream. Same. 107 lang din. Tapos, eto, meron dito mango. And then merong avocado. Tapos may smoothie. Oh, ang mura lang din, di ba? Guys, ito na yung order natin. May papayong pa yan. Sa halagang 107 pesos. Ito, ano to? Parang apa siguro. Oo. And then merong peanuts. Ayan o. Tapos ito yung pinaka coconut ice cream. And sa Enzo, pwede daw bang manghingi ng kutsilyo? Gusto niya kainin itong pinaka ano tawag dito? Coconut, yung pinaka buko. Grabe. Ay, nakukuha. Sige nga, patingin. Matigas. Okay. So, imagine niyo guys, 107 pesos lang yan. And ang maganda doon, 2 kutsara talaga ibibigay. Hindi Alam mo namin na mag-share tayo. Yes, hindi kayo ipapahiya. Alam nila, ay sila in order mag-share. Sa Enzo muna titikim. Yung pinaka-ice cream na tikman natin, ito. Coconut ba? Coconut na coconut. Oh. Ang sarap ng pagiging ano niya, coconut ice cream. Purong-puro. Taray! Ako nga, nainggit ako. Try mo naman. Share lang tayo. Nabusog pala kami sa kanin. Ba't ba kasi kami kagad nagkanin? Ako naman gusto ko merong peanuts. Para hindi ko masyadong malasahan yung coconut. Tandare! Kumuha ng coconut ice cream, tapos ayaw malasahan yung coconut. Ay. Napapapikit ako. Masarap. Guys, no joke. Yung lasa niya, yung parang makapuno. Kasi sa halo-halo, kumakain ako ng makapuno. Ang ayoko kasi yung parang nyog or buko. Ito, lasang makapuno. Ay, nako. Sa 107 pesos. Nako. Ayoko na lang mag-compare. Magagalit na naman kayo. Sarap talaga. Pati yung peanuts, ang sarap.
hindi nakakahiyang maghati kasi ang daming naghahati. Pero yung naghahati, magjawa talaga. Baka siguro sanay sila dito. Oo. Sarap. Grabe yung ano yun. Pagiging creamy. No wonder, bakit sila puno? Oo. Sarap. Tsaka parang popular talaga sila kasi nagpipicture talaga lahat eh. Mukhang tatapusin na kaagad ang food trip natin. Biglang umambon. Yes, at may kasamang kulog at kidlat. Oh, ayan. Ito ang mga kaganapan dito sa night market. Dito sa part na to, maraming tao. Hello, thank you. Pero doon sa dulo, wala na masyado. Hindi na sila umaabot sa dulo. So, yung accommodation natin, mga 9 minutes away lang from here. Motorbike. Kami lang to ha. Ang advice namin, kung talagang gusto nyo na medyo malapit sa ganap, mas buhay dito sa area na to. Mas maganda magstay dito sa malapit. Yes. So, kung meron kayong makikitang mas murang accommodation dito, or afford nyo naman kahit hindi naman budget na budget, dito kayo, ang hanapin nyo na accommodation yung malapit sa Fukok Night Night Market. Market. Kasi yung tumambay ka pa lang dun sa plaza, okay na eh. Sa amin kasi okay lang, kasi nga, meron kaming motor. Pero kapag doon kayo sa area namin, medyo malayo-layo siya dito. And mas buhay talaga dito sa area na to. Marami kayong pagpipilian kahit food. Mas makakita kayo na may mga hawak na bandera. Kasi sinasama to sa tour. May mga ganitong tour. Online, may makikita kayong mga ganitong tour. And kami, Diyos ko, hindi namin to ipapackage tour. Kayang-kaya tong i-DIY. Mas makakatipid pa kayo. Mas marami ng tao talaga dito sa area na to. Natin ako sa mga restaurant. At saka yung mga may tour kasi, ay, nakita nyo ba yung kidlat? Yung mga naka-tour kasi, kung saan sila dalhin ng tour guide nila, doon sila kakain. So siguro dito sila dinadala. Ayan. Ito ang ganap dito sa Fukok Night Market. Sana wag tayo abutan ng apakalakas na ulan. May kasamang kulog at kidlat pa. Yes. And then guys, lakad pa tayo ha. Kasi meron kami ritong nakita kanina nung papunta dito. Merong banh mi. Banh mi. Parang yun yung pinakamurang nakita na namin. So tara. Isa na lang din kasi busog na rin talaga kami. Para lang may pakita lang din namin sa inyo. Let's go! Ayan o, mga tourist yan. Pero karamihan yan talaga mga locals. Ayan na! Bye, Fukok Night Market! Marami ng matatalino lumabas ng night market. Alam nyo na, mas mura. Dito tayo. Dami ng tao dito, oh. Eto. Very much Vietnamese vibe. Ayan. Ay. Diba yun, nabunggo ko pa. Nabunggo pa kita, best. Ayan, oh. Mga bilihan ng banh mi. And then, ito pa. Dito kami may nakitang 25 lang. Ayan, oh. Ito. Hello! Yung 25, mix na siya. Meaning, lahat nung nakikita nyo dito, kasama siya sa palaman. Yan. Ang daming tao. So dito na lang tayo kasi sila naman bibilhin natin. Kaya isa sa maghahati pa kami ni Enz. Umulan na nga ng pagkalakas-lakas. Nabuti na tayo ng ulan. Sabi, oh. Punong-puno yan. Diba? Ang saya. Hintayin lang natin yung ating banh mi. Sabi pa naman namin take out. Kasi nga para hindi na kami makikipagsiksikan dito, nakakaya isa lang yung binili namin. Guys, lumayo-layo tayo sa kanila. Sa Enzo na yan, kayang-kaya na ni Enzo yan. Guys, nakita nyo ba kanina yung mga palaman? Grabe, no? Ang daming nilagay. Tapos ito yung pinakagusto ko, yung cilantro. Ayan. Tikman na natin.
Yung pinakagusto niya, yun naman yung pinakaayaw ko. Kaya-kaya na ni Enzo yan. Ay, kitang-kita ko yung pork. Grabe, siksik liglig at umaapaw. Pero grabe, nakikita niyo ba to guys? May sili. Oo nga. Yung chili nila, as in totoong siling pula talaga. Hindi chili oil. Sulit na yan, ha? Sa magkano yan? 54 pesos. Ito na yung pinakamurang banh mi so far na nakita namin. And then dito yan sa Ganap. Yung last kasi na nakainan natin, hindi dito sa area na to. Local area talaga. Oh, taray! Oh, ayan. Diba? Yun ang kaibahan. Dito pwede tayong mag-food trip na lumalakad-lakad. Sa Japan talaga, hindi pwede. Oh. Bigla rin namang humihinto yung ulan. At least, di ba, na-feel na talaga natin ang Vietnamese vibe sa ating last night dito sa Phuket. And we are back at our accommodation. Kakasad, sarado yung pool. Kung kaya last night natin. Diyan pa naman kami lagi nakatambay hanggang 10:30. Nandiyan kami nakatambay. Grabe, mamimiss namin tong area na to, itong hotel natin. Guys ha, 800 pesos lang dito a night. So, kamusta ba yung experience natin sa Phuket? Na-enjoy ba namin siya? So, ako muna, kami na-enjoy namin. Kasi, ito yung mga lugar na hindi mo rin kailangan magmadali. So, nakaka-relax siya. And then, for all type of travelers talaga siya. Pwede kayong solo, pwedeng honeymooners, and family, ganyan. So, pwede siya. Yung on a budget, pwede. And then kung gusto niyo ng luxurious, pwede din naman. And yun nga, parang may enjoy mo yung parehong vibe niya. Kung gusto mo ng medyo European yung dating, may enjoy mo. And then kapag gusto mo naman talaga yung traditional, yung culture ng Vietnamese, ma-enjoy mo rin siya. Ikaw, na-enjoy mo. Anong part yung pinaka-na-enjoy mo? Yung kanina, yung sa traditional na Vietnamese culture. Lalo na doon guys yung bangka-bangka sa may tulay. Yung gusto talaga namin. The fact na binalikan namin yun guys, yung nadaanan namin. Yes. Yung ganun lang. Kami talaga ang babaw lang ng kaligayahan namin. Maglakad lang kami sa mga local areas. Caring-carry na yun sa amin. So, ewan ko kaya minsan baka hindi nyo rin kami masyado naintindihan kasi pagka nag-travel kami, minsan hindi na yung tourist spots yung nai-enjoy namin. Ang nai-enjoy na talaga namin yung nakakasalamuha namin yung mga locals. Which is, pwede din naman dito. And we love Vietnam, parang ang mura ng lahat. Oo, totoo, ang mura talaga dito sa Vietnam. Oo, mabubuhay talaga kayo rito ng matagal. Although, 21 days lang tayo dito allowed. Ayan. And nga pala, last na, ang laki nga pala ng tipid namin sa motor. Kasi, yung gas natin guys, total ng 130,000 dong sa loob ng 4 days na paglilibot natin dito sa Phuket. yes, and gabi-gabi yun lumalabas kami para maghanap ng makakainan, tapos tambay-tambay. So ayan, maraming salamat po. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye, everyone.